pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Naniniwala ka ba sa destiny kabarangay? Sa meant to be? O kaya naman ay sa forever at sa happily ever after? Di ba't ang saya lang marinig na ang lahat ng yan ay nabubuo dahil lang sa tunay na pag-ibig? Gaya nating mga nilalang sa mundo na nabuhay dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, at tulad nga ng sabi nila, the greatest gift of life in this world is to love and to be loved in return. Dahil sa pag-ibig ay doon natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Pero papaano kung sa kakapaniwala natin sa tadhana ay hindi natin makita ang tunay na nagmamahal sa atin? O baka naman dahil ipinaubaya mo na lahat sa meant to be, ang pag-ibig mo mapalagpas mo ang pagkakataon na binigay sa iyo ng panahon para magmahal. Isang kwento na puno ng pag-ibig ang ibabahagi sa atin ng ating kapuso sa araw na ito, dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1 nationwide pa. Dear Papa Dudut, ako po si Zach. Ako po ay naniniwala sa kasabihang pag hindi sa'yo, ibig sabihin ay hindi kayo meant to be. Medyo pang babae ang ganoong paniniwala pero hindi po ganun yon. Sabihin na natin masyado lang ako nasaktan dahil sa makailang ulit na pag-iwan sa akin ng mga taong aking minahal. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw dito sa tabing dagat ay biglang bumalik sa aking alaala ang isang pagkakataon sa buhay ko na pinalagpas ko pa, na hanggang ngayon ay sobrang pinagsisisihan ko. Alam mo yung hawak mo na ay pinakawalan mo pa. Yung parang habang nasa parke ka at kumakain ng sorbetes para magpalamig ay nakakita ka ng lobo na pumukaw sa iyong atensyon, at dahil sa kakatingin mo sa lobong yon, hindi mo na namalayan na natunaw na ang sorbetes sa kamay mo. Sayang lang yung sorbetes na hawak mo. Samantalang yung lobo ay wala na, lumipad na palayo sa'yo. Habang unti-unting dumidilim ang paligid, ay lalo namang lumalamig dahil sa dampi ng hangin at sa mga alon sa dalampasigan. Unti-unting lumulubog na ang araw hanggang sa nawala na rin ito gaya ng pagkawala ng isang babaeng minahal ko. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay kinahiligan ko na ang pagsusulat. Ang sabi nila ay magaling daw ako sa pagbubuo ng bawat tula at kwento na ginagawa ko. Lagi pa nga akong champion noon sa mga essay writing contest na sobra namang kinakatuwa ng mama. Alam mo, Esther, paglaki niyang anak mo, marami ang iuwing karangalan sa pamilya ninyo. Narinig kong sabi ng isang magulang nang umattend si mama ng PTA meeting. Sana nga, at ngayon pa lang ay pinagmamalaki ko na yung anak kong yan. Narinig ko namang sagot ni mama habang nakita kong sumilay ang ngiti niya na tila sobrang nagmamalaki. Ako naman bilang isang anak ay natutuwa sa nabibigay kong simpleng kaligayahan kay mama. Utang ko sa Diyos ang lahat ng talento ko sapagkat inspirado akong magsulat dahil sa binigay niyang masaya at kumpletong pamilya. Dalawa lang kaming magkapatid, Papa Dudut, at ako ang bunso. May ate rin ako, si Ate Zara. Mabait siya at lagi niyang pinapaubaya ang lahat sa akin. 7 taon ang agwat naming dalawa at dahil na rin siguro sa babae siya at malayo ang agwat ng edad namin, ay hindi kami pareho ng gusto, pero ganun pa man ay kami naman ang laging nagkakasundo. Si mama ay isang dakilang housewife, kusinera, tagalaba at tagalinis. Lahat na yan ay kaya niyang gawin, pati nga pagsisibak ng kahoy ay yakang-yaka rin ni mama. Pero sa lahat daw ng ginagawa niya, ang pinaka-paborito niyang gawin ay ang alagaan kami ni ate. At syempre ni Papa, kung tutusin ay pwede kaming kumuha ng kasambahay pero ayaw ni Papa dahil gusto niya ay TLC o Tender Loving Care lahat ni Mama. Sa totoo niyan ay bilib ako sa magulang ko dahil kahit may edad na ay kahit kailan ay hindi tumanda ang kanilang mga puso. At mistulang mga teenager kung maglambingan at para bang araw-araw ay panayang ligawan. Kung sa bagay, sabi sa akin ni Papa, "Anak, ang pagkakapareho ng edad namin ng mama mo at ng pagmamahala naming dalawa ay parang edad namin." Abay habang tumatagal, nadadagdagan. At saka edad lang naman ang tumatanda hindi ang puso.
Ang romantiko talaga ni Papa kaya idol ko siya, Papa Dudut. Maliban sa pagiging palaban niya dahil isa siyang pulis, ay hinahangaan ko din ng walang kapantay niyang pagmamahal sa amin. Lalo na kay Mama. Napakaswerte ko dahil sa pinagkaloob na buhay sa akin ng Diyos. Ganoon naman dapat lagi tayong magpasalamat sa mga regalo niya sa atin na hindi natin hiniling pero kusa niyang ibinigay. Ano yung sinusulat mong kwento, anak? Tanong ni Mama sa akin isang gabing makita niyang abala ko. Tungkol po sa isang magiting na prinsipe na nagligtas sa isang prinsesa na mas pinili niya pang mamatay, mailigtas lang ang taong mahal niya. Sagot ko naman kay Mama. Ang ganda naman ng konsepto mo, anak eh. Saan ka naman nakakuha ng ideya na yan? Tanong niya. Kay ate, Mama. Sagot ko. Sa ate mo? Aba, bakit naman sa kanya? Tanong ulit ni Mama. Kasi naman, Mama, kahit ganun yun si ate na masungit at akala mo laging pinagbagsakan ng mundo, mahal ko pa rin yun. At gusto kong may taong mag-alaga sa kanya na katulad ng isang prinsipe. Sagot ko naman kay Mama. Talaga, anak? Nakakatuwa naman yan kung ganun. Talagang napaka-sweet mo sa ate mo. Sambit ni Mama habang kinukusot niya ang buhok ko. Mama naman para naman akong bata niyan Malapit na akong mag-high school. Pero tingnan mo ginagawa mo pa rin akong bata. Sabi ko kay Mama. Ano naman, kahit na ano namang mangyari, ikaw pa rin ang baby bunso ni Mama Sabay kurot ni Mama sa pisngi ko. Man naman na naiiritang sabi ko sa kanya. O siya, wag na lang sak ha, siguro kaya ka nagkakaganyan kasi may girlfriend ka na Pahabol na pangaasar ni Mama. Mama talaga kung meron man po, wag po kayong mag-alala, hindi ko ipapakilala sa inyo, baka tawagin nyo kasi akong baby bunso sa harap niya. Tumawa ako yung tawang nangaasar kay Mama. Sige, subukan mo, susugurin ko siya sa school at doon kita tatawagin baby bunso. Sabay tawa na naming dalawa ni Mama. Kung tutuusin, Papa Dudut, ay mas malapit ako kina ate at Mama kesa kay Papa. Pero hindi ako malambot. Tigasin naman ako tulad ni Papa. Sadya lang sigurong gusto kong protektahan si Mama at ate kasi babae sila. Si Papa naman tuwing wala siyang duty ay kasama ko naglalaro sa may kanto ng basketball. Tapos kapag napagod na, kakain kami ng ice cream pantanggal init sa katawan. Sa ganoong pamamaraan ay naging masaya ang aking pagkabata. Hindi man ako mahilig lumabas ng bahay ay naging masaya pa rin ako. Ang sabi nga nila ay bakla daw ako kasi taong bahay lang lagi at hindi madalas makipaglaro. May mga kaibigan naman ako pero mas pinipili ko pa rin kasama ang lapis at papel sa pagdodrawing at paggawa ng tula. Hanggang sa nakagraduate na ako ng elementarya at graduate ako bilang salutatorian. Si Papa ay pinakamasaya noon. Nakiusap pa siya kay Mama na siya na lang daw ang magsabit ng medalya ko. Si ate naman noon ay nag-uumpisa ng magtrabaho bilang teacher ay masayang-masaya din para sa akin. Niregaluhan niya ako ng damit at sapatos na pinandoble ko sa toga. Uy, first time ni ate na magbigay sa akin. Baka naman may kapalit yan ha. At isang buwan akong maghuhugas ng pinagkainan. Sabay tawa ko habang inaasar ko naman si ate. Bigla na naman niya akong inirapan. Che, magpasalamat ka na lang at buti nga't naalala pa kitang bigyan kahit na ang tamad-tamad mo. Ang sabi ni ate pambawi sa pang-aasar ko sa kanya. Ikaw nga dyan walang ginagawa Pahabol ko kay ate. Ikaw talagang bata ka? Ang sabi ni ate na kinurot yung pisngi ko na sobrang madiin kaya namula ang mistiso kong pisngi. Ate naman alam mo naman na madali akong mamula kurot ka pa ng kurot. Alam mo mistiso tong kapatid mo Sabay tawa naman ni Mama at Papa habang pinagmamasdan nila kaming dalawang magkapatid na nag-aasaran. Ang lakas talaga ng loob mo Ang sabi ni ate na halatang pinipigilan na ang tawa. Joke lang ate. Pero salamat sa damit at sapatos Dahil dyan ay susuntukin ko ang lalaking mananakit sa napakaganda kong ate. Sabi ko sa kanya. Nakita ko nang sumilay ang napakagandang ngiti ng ate ko. Sa mga ganong eksena, Papa Dudut, ay sobra kong nararamdaman na pinagpala ko ng Diyos sa aking pamilya. Sila yung inspirasyon ko para mas lalo ko pang pagbutihin ang aking pag-aaral at sumunod sa mga utos nila. Ayokong mabigo para sa kanila. Wala na nga akong hihilingin pa kundi ang maging ganito kami habang buhay. Maging sama-sama at laging masaya ang aking buong pamilya.
Walang kapundangan ng sayang na idudulot ng buong pamilya sa isang manunulat na katulad ko. Marami din ang nagsasabi na marami daw ang pwedeng magkagusto sa akin kapag medyo nagbinata na ako. Dahil daw yon sa natural na mga salitang namumutawi sa aking mga tula. Hanggang sa tumungtong na nga ako ng high school. Totoo nga ang sabi nila na eto na ang simula ng ilan sa mga pagbabago sa buhay ko. Eto daw ang pinaka ma-enjoy mo sa lahat dahil dito mo uumpisahang makilala ang tunay mong pagkatao. Kahit nag-high school na ako ay hindi yun hudyat para kalimutan ko na ang pagsusulat. Ang sabi kasi nila ay marami daw makakapukaw ng atensyon ko kaya hindi ko na mabibigyan ng pagkakataon ang malikhain kong isip para muling isalaysay ang aking talento. Ngunit nagkamali sila dahil mas pinagbutihan ko pa ang aking pagsusulat. Nasa unang section ako noon, Papa Dudut, at maraming matatalino, maraming magagaling. Unang araw pa nga lang noon ay nagpasiklaban na ang lahat. Totoo ang sabi nila na challenging daw ang high school kaya kung gaano mo ginalingan noong elementarya ka ay dapat mas doblehin mo pa ngayong high school ka. May 5 akong classmate noong elementarya na naging kaklase ko kaya naging madali din sa akin ang pag-a-adjust sa high school. Uy, Zach! Ang ganda talaga ni Andrea, yung katabi ko sa upuan kanina. Halos hindi na nga ako makapag-concentrate sa pinapagawa ni Ma'am Lopez kanina sa kakatitig sa kanya. Ang sabi ni Romel na kaklase ko. Masyado naman yatang mabilis yan, Romel. First year pa lang tayo. Marami ka pang makikilala. Sabi ko naman sa kanya. Tol naman, akala ko ba magaling kang writer? Di ba kapag nagsusulat ka, may emosyon dapat? Ano ba kasing klase ang mga sinusulat mo? Tanong ni Romel sa akin. Napaisip din ako sa kanyang tanong, ano nga ba ang aking sinusulat? Tungkol saan at para kanino? Sandali akong nag-isip at saka muling nagsalita. Para sa pamilya ko. Para kay mama at kay papa. Sagot ko sa kanya. Kaya naman pala wala kang kalam-alam sa crush na yan Kasi hindi mo pa nararamdaman. Pero eto sa sinasabi ko sa'yo. Sinisiguro ko sa'yo kapag ikaw ang nakaramdam ng katulad ng nararamdaman ko, mas magkakakulay ang obra mo. Ang sabi ni Romel sa akin. Imbis na magseryoso ay tumawa ako. Bakit ka tumatawa? Pagtataka niya. Kasi naman ikaw, Romel, kahit pala ganyan ka, marunong ka pa rin mag-isip. Sabi ko sa kaibigan ko habang patuloy pa rin ang pagtawa. Ay, grabe siya. Akala mo naman kung sino kang magaling. Ang sabi niya sa akin. Relax, huwag kang mag-alala. Tandaan ko yung mga payo mo. Ang sabi ko sa kanya. Basta ako gagawin ko ang lahat para mapansin ako ni Andrea. At pag nagkataong pinansin niya ako, ikaw ang unang ililibre ko ng pansit sa kantin. Muling sabi ni Romel sa akin. Oo na, hayaan mo at ipagdadasal ko na mapansin ka ni Andrea. Nang maambunan mo naman ako ng libre mo. Sabi ko habang sabay kaming nagtawanan. Habang papauwi ako ay napaisip ako sa mga sinabi ni Romel sa akin. Tama nga kaya siya na mas magiging makulay ang aking mga obra kapag may inspirasyon ako maliban sa aking pamilya. Sa totoo lang ay nais ko ding maramdaman ang sinasabi sa akin ng aking kaibigan. Yung kinikilig at mapapatabeme ka kapag nakita mo na siya. Nagdaan pa ang mga araw pero wala pa ring inspirasyon. Yung katulad ng sinasabi ni Romel, ang sabi niya ay wag ko daw ipilit at kusa naman daw darating yon. Pag uwi ko sa bahay ay tuwang-tuwa ako dahil malayo pa lamang ay narinig ko na ang tawag ni na mama at papa. Isa lang ang ibig sabihin nun, walang duty ngayon si papa kaya si mama ay tuwang-tuwa na naman. Kahit malayo pa ako ay parang nalalanghap ko na ang pakbet at kaldereta ni mama. Sigurado akong mabubusog na naman ako. Nasa pintuan pa lamang ako ay tanaw ko na ang anino ni na mama at papa habang sumasayaw sa kanilang paboritong kanta na Tunay na Ligaya. Ang lakas talaga maka-teenager nila mama at papa. Sana ako din balang araw ay makatagpo din ng babaeng katulad ng aking ina. Maya-maya pa ay nakita nila ako. O ma, andito na pala ang bunso mo. Ang sabi ni papa. O halika na anak, samahan mo kami ni papa na sumayaw. Paanyaya ni mama sa akin. Sige ma, kayo na lang po, ang baduy nyo kaya. Sabay tawa ko. Sabay-saway naman ni mama. Hoy Zacarias, huwag mong tinatawanan ang pagsasayaw namin ng papa mo ha. Alam mo bang dahil dito ay nagkakilala kami. Ang sabi ni mama
na nakakunot ang noo. Manaman, Zack na lang po. Sa dami kasi ng pangalan Zack Arias pa ang binigay mo sa akin. Ang sabi ko kay mama. Oh, ikaw na bata ka ha, nag-high school ka lang, ganyan ka na. Gusto mo bang tawagin kitang baby bunso sa harap ng crush mo? Ang sabi ni mama sa akin. Ma, crush? Wala nga akong ganyan at saka bata pa ako. Sabay tawanan ni na mama at papa. Wala pa daw siyang crush mahal, hayaan mo na. At ginatukan pa talaga ni papa ang pang-aasar ni mama sa akin. Bakit kaya wala pa ang ate mo? Kanina pang tapos ang klase nun ah. Tanong ni papa. Baka naman po may pumatol na kay ate, sabay tawa ko. Ikaw talaga kapag narinig ka ng ate mo, sigurado mag-aaway na naman kayo. Ang sabi ni mama. Kasi naman mama si ate walang boyfriend halos lahat ng kaedad niya may asawa na. At saka si ate may trabaho. Ang sabi ko sa kanila. Anak, hindi naman kasi ganun kadali maghanap ng taong mamahalin mo at gugustuhin mong makasama pang habang buhay. Dapat yung hindi mo lang siya asawa. Dapat maging kaibigan mo rin siya. Paalala sa akin ni Papa. Tama ang papa mo. At dapat maintindihan ka niya at matanggap ka niya. Yung wala siyang babaguhin sa pagkatao mo kasi kontento siya sa'yo. Parang kami ng papa mo. Ang daming babaeng naghahabol dyan sa papa mo dahil gwapo at magandang trabaho pero hindi na naituloy ni mama ang kwento dahil si papa na ang umiksena. Pero nagpa-cute ang mama mo sa akin kaya siya ang napansin ko. Tumawa si papa pero malakas naman ang pag-apela ni mama. Uy hindi ikaw kaya ang naghabol sa akin, ang sabi ni mama. Oo na nga mahal, pero seryoso Noong nakita ko ang mama mo anak nasabi ko kagad sa sarili ko na siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Sabay halik sa noon ni mama. Sa mga ganoong eksena papadudot ay nauunawaan ko na ang kahulugan ng pagmamahal. Hindi ko man ito nakikita, alam kong balang araw ay darating din yon sa tamang panahon na gaya nga ng sabi ni Papa, kapag nakita mo na ang taong nakatadhana sa'yo, bigla mo na lang masasabi sa sarili mo na siya na ang gusto mong makasama sa habang buhay. Napakasaya ng bawat sandali sa aming pamilya. Bigla tuloy akong naging excited na makita at matagpuan ang unang taong pag-aalayan ko ng pagmamahal. Papauwi na ako noon nang makita ko ang isang sasakyan na huminto sa aming bahay at nagulat na lamang ako nang makita kong sakay nito si ate. Uy ate! Sigaw ko sa kanya pero parang wala naman siyang narinig. Ate! Muli kong sigaw sa kanya pero sa pagkakataong yun ay nilakasan ko na para siguradong marinig na niya. At ayun nga, lumingon na si ate. Pagkakita niya sa akin ay muli siyang sumulyap sa taong nandoon sa sasakyan na para bang may sinabi dahil agad na itong umalis. Zack, halika dali! Tawag sa akin ni ate. Alam ko may suhulang magaganap kaya tumakbo ako. Zack, anong gusto mo? Gusto mo ba ng bagong damit o sapatos? Tanong ni ate sa akin. At pagkatapos mong ibigay sa akin yan, anong magiging kapalit? Tanong ko kay ate. Kailangan ko pa bang sabihin? Naiinis na sabi niya sa akin. Oo naman, mali ko bang ibang gusto mong mangyari sa iniisip ko? Sagot ko na nang iinsulto kay ate. Sa totoo niyan ay sa kaloob-looban ko ay gusto ko nang humalakha kasi sa wakas ay nainis ko ulit siya. Wag na wag mo sasabihin kina mama at papa na may naghatid sa akin ha, sabi niya. Bakit ba ayaw mong ipagsabi ko kina mama at papa yun? Pag-uusisa ko sa kanya. Hindi na mahalaga yun basta yung pinag-usapan natin ha, paalala niyang muli sa akin. Siguro boyfriend mo na yun ate ha, ba't di mo kasi ipakilala kina mama at papa? Pang-iinis kong muli sa kanya. Ayoko, bakit ba? At saka sabihin mo na kung anong gusto mo para mabili ko na bukas. Basta ha, wag na wag mong sasabihin kina mama at papa. Lalong-lalo na kay papa, sabi niya. Sapatos at bagong damit. Wala na kasi akong bago Pang-aasar ko kay ate. Ang dami naman yan. Sabi niya na halatang sasabog na sa inis at parang umuusok na sa galit ang ilong pero hindi ko pa rin magawang magseryoso dahil tawa pa rin ako ng tawa. Ibibigay mo o hindi? Ma, si ate sabay takip ng bunganga ko. Oo na, basta wag ka lang maingay ha, muling sabi ni ate. Uy, si ate may boyfriend na. Sa wakas, may nagkamali na sa kanya.
Sabi ko, hindi ko yun boyfriend. Nahalata ko na asar na si ate sa akin kaya pumasok na ako. Nakakatawa naman kasi si ate, ang tanda na ayaw pa rin ipaalam kina mama at papa na may boyfriend na. Sabagay baka natatakot na baka hindi nila magustuhan ang ipakilala niyang lalaki. Hanggang sa pagtulog ay inaasar ko pa rin si ate. Pero sa loob-loob ko ay hinihiling kong hindi siya saktan nito dahil ate ko pa rin yan. Hindi man ako showing na mahal ko ang ate ko pero sisiguraduhin kong manghihiram ng mukha sa aso ang taong mananakit sa ate ko. Lagi akong masaya sa tuwing malapit na ang mag-uwian dahil makikita ko na naman ang napaka-korning pag-iibigan ng mama at papa ko. At syempre maaasar ko na naman ang ate ko sa dekotse niyang tagahatid sa bahay. Yung mga ganoon papadudot ay mga simpleng kaligayahan ng isang batang katulad ko hanggang sa isang nakakabighaning ilaw ang pumukaw sa akin isang hapon. Papauwi na ako. At sa pagkakataong yun ay doon ko napagtanto na hindi na ako bata. At para bang nag-slow motion ang oras habang papalapit siya. Kuya, saan ba dito ang kantin? Tanong sa akin ng napakagandang binibini. Diretsuhin mo lang yan at saka liko ka. Makikita mo na kaagad ang puso ko ang kantin. Nauutal kong sabi. Nakakatawa ka naman kuya, sige salamat po. At ayun na, ang nakakasilaw niyang ngiti na para bang isang bahaghari na nagbibigay ng kulay sa buhay ko. At bigla na ngang pumasok ang mga mabubulaklak na salita sa akin. Ito na nga ba ang tinatawag nilang pag-ibig? Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Lakasan lang ng loob kaya tinanong ko na. It's now or never kumbaga. Lumingon muli siya at saka naglakad papunta sa akin. Kung slow motion kanina, ngayon ay fast forward naman at nakita ko siya naglalakad sa altar papunta sa akin. Inilahad niya sa akin ang kanyang mga kamay. Sheena po, maikling sagot niya na nakangiti. Medyo nahiya pa ako nung una na nilahad din ang kamay ko pero sabi ko nga ay lakasan lang ng loob. Huwag mo na akong ipo o ikuya. Para kasing ang tanda-tanda ko na first year high school pa lang ako. Sabi ko na kumbinsido talagang dapat ay magustuhan din niya ako. Kung ganun baka maging classmate pa kita. First year din kasi ako Kaya lang, nahuli ako ng enroll kaya eto, wala pang masyadong kakilala. Taga Baguio kasi kami Kakalipat lang namin dito sa Maynila nung isang linggo. Naisip ko kaagad na pagkakataon ko na ito para makagaanan siya ng loob. Para mapalapit siya sa akin. Ganun ba? Kung ganun pinapresenta ko ng sarili ko para maging kaibigan mo. Medyo hindi na ako nahihiya sa pagsasabi ko noon at ramdam ko naman kasing mabait siya. Talaga? Sige, tamang-tama. Salamat, Zach. Nagulat ako na malamang alam niya ang pangalan ko samantalang hindi pa ako nagpapakilala. Siguro'y matagal na niya akong nakikita dito noong nagpa-enroll siya kaya inalam nito ang pangalan ko. Paano mo nalaman na Zach ang pangalan ko hindi ko pa naman sinasabi. Pasimpleng tanong ko sa kanya. Nasa nameplate mo, Zach ang laki kaya naman nakita ko kaagad. Nakakainis. Maling hinala pa ako. At doon parang nabawasan pa ako ng pogi points Hindi bale, magkaibigan na kami at sigurado akong mas magiging malapit pa kami, tiwala lang. Hanggang sa nalaman ko din na magiging kaklase ko pala siya. Sobrang saya ko papadudot at hindi may tagong saya ang nararamdaman ko sa tuwing makikita ko siya. Makakatabi ko na at makakausap siya at walang pagsidla na ligaya ang hatid sa akin ng magandang binibini sa katauhan ni Sheena. Sa araw-araw na pagpasok ko ay hindi na ako mapakali kapag walang Sheena ang dumarating at nasisilayan man lang ng aking mga mata. Sobrang sarap sa pakiramdam kapag nakikita ko siya at nagtatama ang aming mga paningin. Tila bagay para siyang isang anghel na pinadala sa akin ng langit. Sa katunayan niya ay hindi na nabubuo ang araw ko kapag hindi ko naririnig ang malamyos niyang tinig na napakasarap pakinggan ang boses niya na dinadala ako sa isang paraiso. Ganon na ganon ko nga maihahalin tulad ang aking nadarama kapag andyan si Sheena. Siguro ito na talaga ang matagal nang tinutukso sa akin, yung bang tinatawag nilang crush. Basta ano man ang nararamdaman kong ito ay sobra akong nagiging masaya. Kung
Kung ano-ano rin ang ginagawa kong pagpapakyut noon kay Sheena, mapansin niya lang ako. Gaya na lang ng pagpunta niya sa kantin para lang kumain. At kahit na may baon ako, ay lagi ko siyang nililibre kaya ubos lagi ang allowance ko na bigay ni mama sa akin. At sa pagpitas ko ng rose na tanim ni Ate Sara, kaya laging pingot sa tenga ang abot ko sa tuwing mapapansin niya na nabawasan ang kanyang tanim. Mga simpleng galawan, mga breezy moves ng isang inosenteng katulad ko, kaya naman bigla kong naalala si Papa. Kaya naman minabuti ko nang umuwi ng maaga para tulungan ko si Mama na maghain ng aming hapunan para ikwento kay Papa. Baka sakaling madagdagan ang allowance ko at makapagpaturo na rin ako ng mga the moves kay Papa. Nang maya-maya pa ay nakita ko nang pinarada ni Papa ang owner niya, mga bandang 7:00 yon. Pagdating niya ng bahay ay napansin ko agad ang sugat sa kanyang kanang braso. "Oh, ano yan mahal? Anong nangyari sa'yo?" Usisa ni Mama na halatang alalang-alala na. Tumingin muna si Papa sa mukha ni Mama at saka siya nagsalita. "Mahal ko, nag-aalala ka na naman oh. Halika nga muna rito." Paglalambing ni Papa habang nakabukas ang kanyang mga kamay, nakahanda para salubungin ang yakap ni Mama. "Ano ba mahal? Huwag mo naman akong pag-alalahanin ng ganyan." Ang sabi ni Mama na kumunot noo na halatang naiinis sa pagkikibit balikat ni Papa. "I love you mahal." Maikling tugon ni Papa sa lahat ng tanong ni Mama. Siya na rin ang lumapit para yakapin ito. "Huwag ka na mag-alala mahal. Malayo sa bituka ito eh." Ang sabi ni Papa sabay halik sa noo ni Mama. "Halina kayo, nagugutom na ako." Tawag ni Ate kina Mama at Papa. Kahit kailan talaga panira ng momentong si Ate. Kumbaga sa isang teleserye nandoon na sa climax ng kwento kung magkakabalikan pa ba yung dating magkasintahan o hindi na. Tapos nung malapit mo nang malaman saka naman mawawala ng kuryente. Ganun na ganun lagi ang eksena ni Ate. Sa mga nakita ko Papa Dudut kung gaano kamahal ni Papa si Mama at kung gaano naman minahal ni Mama si Papa, napapaisip ako kung makakatagpo din ako ng ganyan kay Mama. At lagi kong pinagdadasal na balang araw, magmamahal din ako katulad sa pagmamahal nilang dalawa. Medyo malayo pa kung iisipin pero masarap lang talagang isipin na balang araw, magtatagpo din kami ng tinadhana ng Diyos sa tamang panahon. Masaya ang bawat araw na nagdaan kasama si Sheena sa aking pagtulog at pagising. Ginugunita ang bawat detalye sa kanyang muka, sa bawat ngiti sa kanyang mga tinig, hanggang sa isang araw ay naikwento ko na ang lahat kay Papa. Sa kadahilan ng lagi na lang nauudlot ang pagkukwento ko kay Papa dahil lagi na lang sumisingit itong si Ate, ay nagkaroon na rin ako sa wakas ng oras para ibahagi sa kanya ang mga pagbabagong nararamdaman ko. At lalo na yung paghanga ko kay Sheena. Narinig ko na ang paparating na sasakyan noon ni Papa. Maaga siyang dumating mga bandang 4:00 ng hapon. Tamang-tama, hindi pa kami kakain ng hapunan noon at magpapahinga lang yan si Papa sa may duyan sa ilalim ng manggahan namin sa likod ng bahay. Kinuha ko na ang sapatos niya at maya-maya nga, gaya ng aking inaasahan ay pumunta na nga si Papa sa kanyang tambayan sa tuwing maaga siyang umuwi. Kinuha ko ang isang upuan malapit sa aming kusina. "Papa, kumusta naman po ang trabaho?" Paunang tanong ko sa kanya. Okay naman anak. Ikaw, kumusta ng pag-aaral mo?" "Siguro marami kang magagandang kaklase anak no?" Ang tanong ni Papa. Buti na lang at siya na rin na nagtanong at medyo nahihiya kasi ako magtanong kay Papa sa usaping puso. Baka kasi may kwento niya kay Mama tapos si Mama, ikukwento niya kay Ate. Hay nako, damang-dama ko na ang mangyayari kapag nagkataon. May pangaasar sa akin si Ate, may alas na siya sa akin. Opo Papa, marami nga pero may isa po akong nagustuhan. Yung unang beses ko pa lang siyang nakita nagustuhan ko na siya. Hindi ko alam pero bigla na lang lahat lumabas sa aking bunganga ang mga salitang gusto. Aba anak, sino ang maswerteng babaeng yan? Dapat makilala ko na. Inaasahan kong ganon nga ang magiging reaksyon ni Papa noon pa man ay mas excited pa si Papa sa magiging unang girlfriend ko kaysa sa akin. Papa naman hindi pa nga ako nakakagalaw at hanggang ngayon hindi pa ako maamin. Nahihiyang sagot ko kay Papa.
Nakita kong bumangon si Papa mula sa kanyang pagkakahiga sa duyan. Alam kong naging interesado si Papa na malaman ang iba pang mga detalye sa mga kaganapan tungkol sa amin ni Sheena. Bakit naman anak? Dapat, hindi mo na pinapatagal ang mga ganyan. Dapat habang may pagkakataon, inamin mo na at hindi na pinapatagal. Ang sabi ni Papa na halatang nangungumbinse na umpisahan ko na ang panunuyo sa babaeng nagugustuhan ko. At yun ay walang iba kundi si Sheena. Pero Papa, paano po? Maikling tugon ko. Alam mo anak, kailangang kilalanin mo muna ng maigi yan. Dapat alamin mo muna yung mga ayaw niya at gusto niya. Payo ni Papa na taliwas naman sa unang pahayag niya. Papa, sabi mo kailangan ko nang sabihin, tapos kikilalanin ko muna. Papa naman naguguluhan ako. Ang sabi ko sa kanya pero tumawa lang si Papa. Anak, wala akong sinabi na madaliin mo kasi yan ang ayaw ng mga babae sa atin. Pag nagkaroon ka ng tamang pagkakataon, huwag mo nang palampasin yun. Sabi ni Papa at saka doon ay naintindihan ko na ang tinutukoy niya. Tama nga si Papa. Kailangan ko munang alamin ang mga detalye tungkol sa mga gusto at ayaw ni Sheena at malamang ay tama din siya na pag nagkaroon na ako ng pagkakataon ay kailangan ng malaman ni Sheena ang aking nararamdaman para sa kanya. Marahil ay sa tamang pagkakataon at syempre sa tamang panahon. Nagdaan ang maraming araw at unti-unti ko nang nakilala si Sheena. Pero katulad ng aking inaasahan, dahil sa maganda siya ay maraming lalaki ang nagkakandarapang mapanalunan ng kanyang matamis na oo. Sa madaling sabihin, Papa Dudut, ay marami akong naging karibal kay Sheena. Meron sa 2nd year, 3rd year at pati nga sa 4th year ay napaamo ng kanyang kagandahan. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung paano pa ako magkakaroon ng pagkakataon para makilala pa siya. Unti-unti na akong nawawala ng pag-asa noon nang bigla niyang sabihin sa akin ng isang araw na magpapaturo daw siya sa akin sa math. Zach, nakakahiyaman sabihin pero pwede ba akong magpaturo sa'yo ng math? Tanong niya. Natamemi ako ng ilang segundo at maya-maya pa ay nagsalita na rin ako. Oo naman, walang problema basta ikaw. Nakangiting sagot ko naman. At medyo napansin kong mabilis yata ako at nakahalata ata siya na gustong-gusto ko nang gawin ang pagtuturo sa kanya ng math at makalayuan niya ako bigla. Oh, natahimik ka ata. Okay lang ba talaga? Baka kasi may gagawin ka sa weekend eh. Napansin ni Sheena na bigla akong nanahimik. Naisip kong baka napansin niya yung sinabi kong basta ikaw. Hay, nakakakaba pala ang umibig. Wala naman akong gagawin, Sheena, basta makakatulong ako. Walang problema sa akin. Kaya nga tayo may tinatawag na kaibigan, di ba? Para makasama natin kapag may mga bagay tayong hindi naiintindihan. Yung pwede mong sabihan ng lahat ng problema mo. Ang sabi ko kay Sheena. Pero parang wrong turn na naman ako dahil napahaba at ang mga sinabi ko. Baka mamaya isipin niya na nagmamagaling na naman ako at saka nagpaturo lang naman siya sa akin ng math. Napaka-big deal naman ata sa akin. Hanggang sa nagsalita na muli si Sheena. Alam mo, Zach, nakakatuwa ka. Siguro ang sarap mo maging ka-close at gusto kitang maging kaibigan, so friends na tayo ha. Sa Sabado, tamang-tama may practice sa mga teachers bukas para sa retreat nila. Sigurado ako na bukas ang library noon. Magpapaalam ako kay Sir Gutierrez para papasukin tayo. Sigurado naman ako marami ding estudyante noon kasi manonood sila ng practice. Ang sabi ni Sheena sa akin. Hay, ang sarap-sarap niya talagang titigan at pakinggan ang kanyang boses, Papa Dudut. Para bang hinihili ako ng kanyang tinig. O sige, kita na lang tayo ha. Maikling sagot ko. Nag-ingat na ako at baka lalong makahalata pa si Sheena. Sige, Zach. Oy, ingat sa pag-uwi ha. Pahabol na sabi niya at noong makalayo na siya ay muli na niya akong nilingon at nginitian. Grabe siya. Halos lumundag na ako sa sobrang saya ko at hindi na ako makapaghintay pa ng Sabado. Sa wakas ay magkakaroon na ako ng pagkakataong makasama si Sheena. Muli ko na namang makikita ang kanyang maamong mukha. At syempre, ang pinaka-paborito ko, ang kanyang ngiting ubod ng ganda. Lunes, Martes, Miyerkules hanggang sa nagdaan pa ang mga araw at sumapit na ang araw ng Sabado.
Sa gate ng aming paaralan ko inabangan si Sheena. At ayon, maala prinsesang naglalakad papunta sa akin. Nakapantalon at naka-t-shirt lang siya at napakasimple pero ubod na naman ang ganda sa aking paningin. "Hi Zach!" Paunang bungad niya sa akin. "Hello Sheena!" Agad ko namang sabi. "O tara na para makarami tayo ng mapag-aralan," ang sabi niya. Nakakakilig Papa Dudut sa tuwing nagtatama ang aming mga mata at ang pagdidikit ng balat ng aming mga palad. At sa tuwing ngingiti siya ay parabang isang panaginip. Ayaw ko nang magising pa. Hindi lang doon nagtapos ang aming pagsasama ni Sheena hanggang sa nag-third year high school kami ay siya pa rin ang babaeng nagugustuhan ko na hanggang ngayon ay tila isang pangarap pa rin. Sa lahat ng mga manliligaw niya, marahil ay si Arnold ang pinakamabigat kong karimal. Sa katunayan ay wala din naman akong nakikitang mali sa kanya. Matalino ito at may itsura din naman. Ang tanging lamang ko lang sa kanya ay ako ang best friend ng taong gustong gusto niya. Tama kayo Papa Dudut. Naging matalik kaming magkaibigan ni Sheena. At alam ko na kapag umamin ako sa kanya, ay maaaring masayag lamang ang aming pagkakaibigan. Papa, naaalala niyo pa ba yung dating naikwento ko sa inyong babae na gustong gusto ko? Tanong ko kay Papa. Minsan ang maaga ulit itong makauwi galing sa pulisya. Oo naman anak, paano ko namang hindi makakalimutan yan bukang bibig mo sa akin yan? Ang sabi ni Papa. Tama nga naman dahil lagi ko siyang kinikwento kay Papa. Yung bawat detalye ay alam ng Papa ko. Papa naman niloloko mo naman ako Sabi ko kay Papa. O sige na magkwento ka na. Ano bang nangyari? Tanong ni Papa. Huminga ako ng malalim at maya-maya pa ay nagkwento na ako sa kanya. Papa, nahihirapan na kasi ako mahigit 2 taon na kami magkaibigan ni Sheena. At sa panahon na yon habang tumatagal ay mas lalo naman akong nahihirapan na aminin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Sabi ko kay Papa na seryosong seryoso. Napansin ni Mama ang pag-uusap namin yon kaya imbis na lumapit pa siya ay tumaas na siya habang kami ni Papa ay nasa balkonahe. Ano bang kinakatakot mo anak? Tanong niya. Natatakot ako Papa na baka pag pinili kong aminin sa kanya ang tunay kong damdamin ay tuluyan na siyang lumayo sa akin. At ang masaklap sa lahat, baka masira ang pagkakaibigan namin. Sabi ko kay Papa na napabuntong hininga. Naramdaman kong naiintindihan niya ako sa aking sitwasyon. Alam mo anak, 2 lang naman ang pwedeng mangyari dyan Kung sasabihin mo ang nararamdaman mo para kay Sheena, una maaring gusto ka din niya, hindi niya lang aminin sa'yo. Kasi syempre babae siya at baka gaya ng iniisip mo ayaw niyang itaya ang pagkakaibigan ninyo. Pero kung sakasakali baka higit pa sa pagkakaibigan ninyong dalawa ang mapuntahan ng kung ano man ang mangyari. Kaya inamin mo yan sa kanya. Pangalawa, maaring tama ka na kapag umamin ka ay masira ang pagkakaibigan ninyo at maraming pagbabago sa inyong samahan. Ganon lang naman yun anak ang sabi ni Papa. Napaisip ako sa mga binahagi niya sa akin hanggang sa nagsalitang muli si Papa. Alam mo anak, sa buhay natin, marami tayong desisyon na pagdadaanan. Maaaring mali ang mapili natin pero di ba sa pagkakamali tayo natututo ng mga bagong aral na magagamit natin sa ating buhay. At wala namang taong hindi nagkakamali Kung hindi natin susubukan, paano natin malalaman kung tama hindi ba? At kung lagi lang tayong matatakot sa pwedeng mangyari, magiging boring ang buhay natin. Hanggang sa aking pagtulog ay iniisip ko pa rin ang sinabi ni Papa. Paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Tama siya. Hirap nga naman talagang umamin ang nararamdaman, lalo na sa iyong kaibigan. Akala ko ay matagal ko pang maitatago ang nararamdaman ko kay Sheena, Papa Dudut. Pero dumating ang isang pagkakataon para maamin ko sa kanya. JS prom namin Papa Dudut noon, nangyayain ko siya para maging kapartner ko. At hindi naman ito tumanggi at agad na nag-oo sa aking paanyaya. Sumilay ang mumunting pag-asa sa puso ko na baka pareho kami ng nadarama. Alam kong mali ang pangunahan ng mga mangyayari, pero ito lamang sa ngayon ang aking motibasyon para sabihin sa kanya ang nakatago kong pag-ibig. Dumating nga ang gabing pinakahihintay ko.
It's now or never. Bulong ko sa aking sarili nang humarap ako sa salamin para mag-ayos. Magkahalong galak at kaba ang aking nararamdaman, pero eto na yun. Wala nang atrasan hanggang sa makarating na ako sa venue ng JS prom namin. Napakaganda ng paligid, pero ang pinakamagandang nakita ko ng gabing yon ay si Sheena. Papalapit na siya sa akin, suot ang asul na gown na mas lalong nagpalutang sa kanyang natatanging kagandahan. Kumain muna kami at saka hinintay ang hudyat para magsayaw na. Dahil ako ang kapartner niya, ay ako ang unang nagsayaw sa kanya sa saliw ng kantang Dadalhin. Ang ganda mo ngayon ang sabi ko. Hindi ko na mapigilan, Papa Dudut, at halos gusto ko nang sumambulat ang nararamdaman ko para sa kanya. Hoy, Zach, binobola mo na naman ako eh. Medyo nahihiyang sabi ni Sheena sa akin. Oo nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Ako rin may sasabihin ako sa'yo. Sabi ko kay Sheena. O ikaw munang mauna, sabi niya sa akin habang nakahawak sa aking mga kamay habang nagsasayaw. Ikaw muna, ladies first, sabi ko. Zach, kami na ni Arnold. Walang kapreno-preno ang pag-amin ni Sheena na sila na ni Arnold. Sila na ni Arnold. Parang nabingi ako sa mga narinig ko. Ilang karayom ang tila tumusok sa aking puso ng mga oras na yon. Sana hindi ka magalit na nilihim ko sa iyo pero ang saya-saya ko, Zach. Muling sabi niya sa akin. Hindi ako nakapagsalita at halata yun ni Sheena. O Zach, ikaw naman, anong sasabihin mo? Tanong niya sa akin. Wala. Sasabihin ko lang naman sana na natapos ko na yung tula na ginagawa ko para sa crush ko. Sabi ko sa kanya. Pero ang totoo niyan ay gusto kong sabihin na nagmamahal na ako sa kanya. Gaya ng pagtatapos ng akala kong isang magandang gabi ay doon na rin unti-unting lumayo sa akin si Sheena. Lagi niya nang kasama itong si Arnold at nasabi rin ni Sheena na siloso daw ang kanyang boyfriend kaya dumistansya na siya sa akin. Oo, Papa Dudut. Pagkatapos ng lahat ay kinalimutan na ni Sheena ang lahat ng aming pinagsamahan. Pinagpalit niya ako kay Arnold. Pero wala akong karapatang magalit at lalong wala akong karapatang humingi ng atensyon sa kanya dahil wala akong karapatan sa kanya. Dahil isa lang akong kaibigan. Isang gagong kaibigan. Kahit nag-graduate na si Arnold ay tuloy pa rin ang pag-iwas niya sa akin hanggang sa lumipat na rin si Sheena ng eskwelahan. At ang balita nga ay nagdadalang tao na ito kaya para maiwasan ang chismis ay pinalabas nilang nag-transfer lang ito, pero ang katotohanan ay hindi na ito pumapasok dahil buntis na ito. Napakasakit, Papa Dudut. Lahat ng pangarap ko sa amin ni Sheena ay ganon-ganon na lang naglaho. Nagdaan ang ilang pang buwan at mga taon at nagkolehiyo na ako sa kursong Fine Arts. Tama nga sila na panahon lang ang makapagpapalipas ng sugat sa puso mo. Masasabi kong tuluyan ako nakapag-move on kay Sheena at ang huli kong balita ay nasa Hong Kong na ito kasama ang anak nila ni Arnold at ang pamilya nila. Masakit yung ginawa niya sa akin pero pasalamat na rin ako sa sakit na yon dahil doon ay nakalimutan ko na siya. Nag-focus ako sa aking pag-aaral. Buti na lang at maswerte ako sa aking mga magulang dahil sinuportahan nila ako, nila papa at mama sa aking gustong gawin. Hanggang sa muli akong makatagpo ng babaeng muling mamahalin, si Kimberly. Classmate ko siya sa Music and Arts kaya naman nakilala ko siya. Astig si Kimberly, Papa Dudut. Nasabi kong astig siya dahil mukha siyang isang babaeng walang kinakatakutan. Yung bang game na game sa lahat ng bagay. Hindi katulad ni Sheena ay hindi ako natakot na umamin sa kanya na gusto ko siya. Ayoko na kasing maulit pa yung dati na naunahan ako ng iba. At walang kahirap-hirap ay napasagot ko kaagad siya. Astig nga talaga siya pero alam kong siya yung babaeng madaling magsawa pero magkaganon pa man ay ginawa ko ang lahat para maging maayos ang aming relasyon. Isang gabi, nagkayayaan ng tropa. Sinama ko si Kimberly at hindi nga ako napahiya dahil tinanggap niya ang aking alok. Lumalalim na ang gabi nang mapagpasyahan ng grupo na umuwi na. Inihatid ko na si Kimberly at nagpaalam na para umuwi na rin dahil sigurado kung mapapagalitan ako ni Papa
Dahil eto ang unang pagkakataon na umuwi ako ng lasing. Walang ibang tao sa bahay nila Kimberly. Mayaman pala ito at mga kasambahay lang nila ang kasama niya doon. Sapagkat ang mama at papa niya ay nasa Singapore nagtatrabaho. Wala din siyang kapatid at naisip kong ang lungkot pala ng buhay niya. Kahit isang buwan na kaming magkarelasyon ay mailap ito sa pagkukwento ng kanyang personal na buhay. Bilang paggalang ay nirespeto ko ito at hindi na nag-usisa pa. Dito ka na matulog, paanyaya niya sa akin. Hindi pwede, magagalit si Papa, sabi ko. Ano ba yan? Parang mas babae ka pa sa akin, sabi niya. Ayoko lang talagang sawayin sila mama. Ito kasi ang unang pagkakataon na naglasing ako eh. Bakla, sabi ni Kimberly habang tumatawa. Anong bakla? Hindi ako bakla. Medyo napiko na ako. Bakla bakla. Muling tukso sa akin ni Kimberly. Maya-maya pa hindi ko alam kung ano ba ang nag-udyok sa akin para halikan siya. Yun ang first kiss ko, Papa Dudut. At yun din ang unang pagkakataon na mapuntahan ko ang lugar na hindi ko pa napupuntahan at si Kimberly ang nagdala sa akin doon. Tumipas ang mga araw at dahil sa nangyari sa amin ay mas lalo kong pinili ang makasama siya. Mahalin at alagaan. Alam kong hindi ako ang unang lalaking dinala niya doon pero hindi yun naging big deal sa akin. Minahal ko siya ng sobra. Akala ko'y mababago ko siya para sa kanyang ikabubuti pero nabigo ako. Linggo noon nang maisipan kong dalawin siya sa kanilang bahay. Pinagluto ko siya dahil gusto ko siyang sorpresahin pero ako pala ang masosorpresa. Nakita ko siya sa kanyang mismong kwarto na may kasamang ibang lalaki. Nasaktan ako ng sobra, Papa Dudut. Bakit ganoon na paulit-ulit na lang walang ginawa si Kimberly? Ang boring mo kasi, sabi niya sa akin at doon na niya tinapos ang lahat sa amin. Hindi ko siya pinigilan sa kung anong nais niyang gawin. Sa madaling salita ay nagpatuloy ako sa pagmamahal sa kanya. Nagpakatanga ako para lang manatili ako sa kanya at pinaglaban ko siya at hindi ko basta pinaubaya yon sa tadhana. Dahil naniniwala akong dapat gumawa tayo ng paraan kung mahal natin ang isang tao. Pero sobrang sakit na. Hindi ako ang napagod pero puso ko na ang mismong sumuko. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko dahil nangyayari yon sa akin. Pero magkaganoon pa man ay hindi ko pinigilan ang sarili ko para muling magmahal. Nakatulong din marahil ang aking pagsusunod para makatakas at tuluyan na ngang makalimot sa sakit ng pag-ibig. Nag-transfer ako ng university at kumuha ng kursong architecture. At doon ko nga muling nakilala ang babaeng sobrang nakasundo ko, si Anika. Mabait, matalino at mahinhin, napakaganda niya, maala beauty queen at masasabi kong siya yung ideal girl ko. Kinaibigan ko muna siya at sobra ko nga siyang nakasundo. Architecture din siya at kaklase ko pa kaya hindi naging mahirap ang mapalapit sa kanya. Naging sobrang close kami. Mahiyain ito kaya naman dinahandahan ko ang pagpapakita sa kanya na gusto ko siya. Mahilig ka ba talagang magsulat? Tanong niya sa akin nang minsang makita niya ako sa library. Oo, bata pa lang ako kinakahiligan ko na yon. Kwento ko sa kanya. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Maganda siya. Yung unang tingin mo pa lang ay magagandahan ka na. Oh, bakit huminto ka ata? Sabi niya sa akin. Habang nakatingin sa akin nang malapitan si Anika. Ang ganda mo. Hindi ko na nga namalayang nasabi sa kanya yon at ayokong magbadali pero ayoko ding pakawala ng pagkakataong ito. Salamat. Maikling tugon niya. Nabalot kami ng ilang minutong katahimikan, Papa Dudut. At dahil sa pareho kaming hindi madaldal, ako na ang bumasag sa katahimikan nang tanungin ko siya. Anika, pwede ba akong maging parte ng buhay mo? Sa unang pagkakataon, Papa Dudut, ay nasabi ko sa sarili ko na si Anika ang gusto kong makasama sa araw-araw ng buhay ko. Pwede, sagot niya habang nakangiti sa akin. Hudyat yon na pwede ko nang ipakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal and this time ay sisiguraduhin ko na eto na talaga yung last. Pagkatapos ng 2 buwang panliligaw ay napasagot ko na nga din si Anika. Araw-araw ay napapasaya niya ako. She's almost perfect for me.
Hanggang sa nakagraduate na kami pareho ng kolehiyo at nakapasa ng architecture. Mas lalo ko nasabi sa sarili ko na panghabang buhay na ito sa amin ni Anika. Nagkaroon kami ng magandang trabaho dito rin sa Maynila. At kahit nga naging abala kami sa kanya-kanya naming buhay, ay hindi pa rin natinag ang aming pagsasama. Mahal na mahal ko si Anika, Papa Dudut. Siya yung babaeng dapat ay hindi na pinapakawalan. Kahit minsan ay hindi siya nagreklamo sa tuwing hindi ko siya nare-replyan o kaya naman ay natatawagan. Wala akong kahit na anumang problema sa kanya. Okay naman siya sa magulang ko at okay din naman ako sa mga magulang niya. Wala na nga akong ibang mahihiling pa, Papa Dudut. Si Anika na nga ang matagal nang dinadalangin ko sa Diyos na maging susi sa lahat ng katanungan ko na hindi lahat dapat nating isisi sa pag-ibig ang mga sakit na nararanasan natin. Siya yung sagot sa lahat. Sa piling ni Anika ay sobra akong lumigaya. At hindi na ako magmamahal pa ng katulad sa pagmamahal ko kay Anika. At sisiguraduhin kong eto na talaga ang tinatawag nilang meant to be. Ang isang relasyon ay hindi magiging matatag kung walang mga pagsubok na papagitna dito. Kinailangan kong mag-ibang bansa, Papa Dudut, para sa mas ikakaunlad ng kinabukasan ko at ng magiging pamilya ko. Kasama si Anika. Ayokong umasa sa aking mga magulang pag nagkaroon ako ng sarili kong pamilya. Gusto kong magkaroon ng magandang kinabukasan ng aking magiging pamilya kasama si Anika. Pero bago ko yung gawin ay meron akong gustong panghawakan bago ako umalis at yun ay ang hayaing magpakasal si Anika. Kinuha ko na ang basbas ng magulang niya at magulang ko sa aking magiging hakbang. At hindi nga ako nagkamali dahil nakuha ko ang kanilang suporta. Papauwi na noon si Anika sa kanilang bahay nang kunwari ay mawala ng kuryente. Pagkatapos ay binuksan muli ni Anika ang ilaw at pagbukas niya ay bumungad ng kanyang buong pamilya. Kaibigan, ganon din ang pamilya ko at saka ko siya niyayang magpakasal. Miss Anika, will you be my happily ever after? Maluha-luha ako noon habang lumuhod ako sa harap niya. Umiyak na noon si Anika pero sumagot pa rin siya ng isang malakas at matamis na yes, Zach. I will be your happily ever after. At hinagkan ko siya. At niyakap pa ng sobrang higpit. Yun na nga ang naging pinakamasayang araw sa buhay namin dalawa ni Anika. Pero gaya ng saya ay may kalakip din itong kirot dahil sa aalis na ako papunta ng Dubai. Maswerte lang talaga ako kay Anika dahil suportado niya ako sa lahat ng bagay. Iniwanan ko siya ng isang maikling tulang sinulat ko na biniling kong basahin niya lamang tuwing malulungkot siya. Kay bilis lumipas ng panahon at nasaan man ako naroroon ay lagi mong tatandaan na mas lalo tayong pagtitibayan ang ating pagmamahalan. Hindi biro ang landas na ating tatahakin, pero makakasiguro kang ikaw lang ang tanging babaeng aking mamahalin. Haharapin ang bawat pagsubok na darating habang magkahawak ang mga kamay natin. Dahil ang puso kong ito ay nakalaan lamang para magmahal sa'yo. Mahal ko. Yan yung paborito kong linya sa pagkahaba-habang tulang inalay ko kay Anika noong umalis ako. Mahirap pala talaga ang malayo sa taong mahal mo. Yung halos araw-araw, gabi-gabi ay siya lamang ang nasa isip mo. Kung ano kayang ginagawa niya, kung namimiss niya rin kaya ako at naaalala man lang, tawag at text ang mamunting paraan namin para sa aming nalulumbay na puso. Nung mga unang buwan ay okay pa kami ni Anika hanggang sa bigla na lang siyang nawala na parang bula. 5 buwan na wala akong alam kung ano ang nangyari sa kanya at ni minsan ay hindi din ako sinagot ni Mama at Papa o kaya ay ni Ate Erika kung ano ang nangyari kay Anika. Pinili kong tapusin ang kontrata ko sa Dubai at nakapag-decide na akong bumalik ng Pilipinas. Magkahalong kaba at pananabik ang namamayani sa puso ko. Sabik na akong makitang muli ang mahal ko. Sinalubong ako ni Ate, Mama at Papa sa airport hanggang sa pag-uwi namin ay wala man lang sumagot kung anong nangyari kay Anika. Ma, Pa, kailangan malaman ni Zach. Karapatan niyang malaman, ang sabi ni Ate Erika. Ano bang dapat kong malaman, Ate? Ano ba talagang nangyari kay Anika? Halos masigawan ko na sila pero mahinahong sumagot si Mama.
Anak, may iba ng pamilya si Anika. Halos lumuwa ang puso ko pagkatapos kong malaman ang buong katotohanan. Matagal na raw na nagsasama si Anika at ang kanyang ex na si Roger at kami pa nga ay palihim na silang nagkikita hanggang sa nagkaroon na nga sila ng pagkakataon para magsamang muli. Nasabi pa ni Mama na nainip daw si Anika sa paghihintay sa akin at gusto raw niyang magkapamilya. Mas inisip ko daw ang ikakaganda ng buhay namin kesa sa aming pagsasama. Ngayon ay nasa Bacolod na si Anika, kung saan nakatira ang kanyang asawang si Roger. Tama kayo, Papa Dudut. Mag-asawa na sila. Hindi ko alam at para bang gumuho ang mundo ko. Galit ang naramdaman ko para kay Anika, para sa mga babaeng nagpaasa sa akin. Ang akala kong babaeng bubuo sa aking buhay ay siya rin palang babaeng nagwasak dito. At magmula noon, ipinangako ko sa aking sarili na hindi ko na seseryosohin ang pag-ibig. Muli nga akong nagtrabaho, Papa Dudut. Pinilit kong bumangon sa aking pagkakadapa at harapin ang mundo. Kung minsan ay bumabalik-balik pa rin sa aking alaala si Anika. Di ganon kadaling makalimutan siya. Ang unang babaeng bumuo sa aking mga pangarap. Lumipas ang 2 taon, ibang-iba na ako. Marami akong nakilalang babae at hindi na ako niloloko at iniiwan dahil ako na mismo ang gumagawa noon. Ilang babae na rin ang niloko at pinaiyak ko. Makailang ulit na akong pinagsabihan ni Papa tungkol dito, pero hindi ako nakinig. Nagpatuloy pa rin ako sa ganoong gawain. Ano bang nangyayari sa'yo, Zach? Galit na sabi ni ate nang malaman niyang nanloko na naman ako ng babae at kapatid pa ng best friend niya. O ano ate? Magagalit ka kasi nanakit at nagpayak ako ng babae? Tanong ko sa kanya. Medyo nagpapagewang-gewang na rin ako noon dahil lasing ako. Zach, hindi na kita kilala. Hindi na kita maintindihan, ang sabi ni ate. Noon ko lang nakita si ate na galit ang mukha niya at napalitan ng isang itsura ng kontrabida sa isang teleserye. Kilala mo ko ate, ako si Zach, kapatid mo na niloko at sinaktan kaya hindi naman siguro masamang bumawi. Napasigaw na ako noon kay ate. Nainis na ako sa pangungulit niya. Huwag mo kong pilosopihin, Zach, ha? Kinakausap at pinagsasabihan kita ng maayos. Kaya utang na loob naman. Nakita kong galit na ang mukha ni ate hanggang sa maya-maya pa ay lumabas na sa kwarto sina Mama at Papa dahil sa pagtataasan namin ni ate ng boses. Zach, ano ba? Lasing ka na naman eh. Matulog ka na, tama na yan. Ang sabi ni Papa. Huminto na ako noon nung nagsalita na siya. Ayoko kasing magalit din siya sa akin. Hindi ito tungkol sa kung ano at sino si Zach. Tungkol ito sa'yo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Ayusin mo ang buhay mo, Zach. Pahabol ni ate at saka pumasok na ng kwarto. Sabay na rin pumasok ng kwarto sina Mama at Papa. Napaisip ako sa mga nangyari sa akin kung hanggang kailan nga ba ako magkakaganito. Dahil hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa mga alaala ng kahapon. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong nakalimutan ko na si Anika. Dahil ang totoo niyan, andito pa rin siya sa puso ko, kasama ng aming matamis na alaala. Hanggang sa dumating sa aking buhay si Sofia. Lasing ako noon galing ng bar nang makasalubong ko ang grupo nila. Agad ko siyang napansin dahil sa sobrang ingay niya. Pagkakita ko pa lang sa kanya ay alam kong hindi ko siya magugustuhan at lalong ayoko din siyang isama sa mga listahan ng mga babaeng pinaiyak ko. Hindi dahil sa ayoko kundi dahil sa hindi ko siya type. Hindi siya sexy, hindi rin katangkaran, ubod pa ng daldal at maingay na babae. Pero aaminin ko maganda siya. Maputi siya, yung tipo ng babae na habang tinititigan mo ay lalo kang mapapahanga sa kanyang kagandahan. Pero ayoko pa rin. Hindi yung ganong babae ang tipo ko. Pero nabangga ko siya dahil sa hiluna ko noon. Ay kuya, nananadya? Bulyaw niya sa akin. Pero hindi ko siya pinansin at nagpatuloy ako sa paglalakad na parang walang nabangga. Hoy, hindi ka man lang ba magsosorry? Ganon-ganon na lang yun? Binalikan niya ako habang dakdak siya ng dakdak. Uy girl, halika na. Huwag mo nang patulan niyang si kuyang lasing. Pagpipigil ng isang kaibigan niyang bakla.
Hindi eh. Nakakabastos kasi eh. Agad niyang sabi sa kanyang kaibigan. Maya-maya pa ay humarap na ako at narinig kong sabi ng isa niyang kaibigan na, "Uy girl, gwapo si kuya ha. In fairness, wag mo nang patulan." Gusto ko nang matawa sa itsura ng Sofia pero pinigilan ko. Bigla ko siyang hinalikan sa pisngi. "O ayan, bawi na ako ha." Maikling sabi ko. Nakita ko ang pamumula ng pisngi ni Sofia at halatang halata yon sa maputi niyang mukha. Hinintay kong magsalita siya pero hindi ito nagsalita at bigla na lang humarurod sa pagtakbo. "Oy, si Sofia, na first kiss. Pisngi lang yun girl," sigaw sa kanya ng kaibigan niya. "Uy kuya, pagpasensyahan mo na yun ha. Ganun talaga yun eh. And BSB. Nagka-phobia na ata pero salamat na rin sa wakas at nakaramdam din siya ng kilig." Natatawang sabi ng kaibigan niya at pagkatapos nun ay sinundan na ng maala runway bride na si Sofia. Ang lakas ng loob kiss lang naman pala ang kinakatakutan niya. Bigla tuloy akong nagka-interes sa kanya. Pero alam kong swertehan na lang ang pagkakataon kung sakaling magkita ulit kami. Lumipas pa ang 2 linggo at muli nga nag-cruise ang landas namin ni Sofia. May bagong kantin sa tapat ng building namin at doon ko nakita si Sofia. Noong una ay pinili ko munang pagmasdan siya at panoorin kung paano niya nguyain ng malaking subo ang burger at fries na kadalasan niyang ino-order. Tama kayo mga kabarangay, 4 na araw ko nang pinapanood si Sofia nang hindi niya napapansin. Minsan pa nga ay kinukuhanan ko siya ng stolen shots habang kumakain. At tuwing bad trip at pagod ako sa trabaho, ang mga picture niya ang una kong pinagmamasdan bago matulog. Tumatawa ako na mag-isa sa kwarto at para akong muling nabuhay at nahuhuli ko na nga lang ang sarili kong tuluyan ng nakalimot sa nakaraan. At dahil ito kay Sofia, blanco pa rin ako sa akin nararamdaman para sa kanya, Papa Dudut. Pero ang importante ngayon sa akin ay unti-unti nang nagkakakulay muli ang aking buhay. At dahil yon, kay Sofia. Medyo matagal-tagal na rin akong nagmamadyag sa kanya sa malayuan. Hanggang sa nahuli ako ng isa kong katrabaho habang binivideo si Sofia na kumakain. "Huy pare, sino yung binivideo mo dyan?" Nagulat ako sa ginawa niyang pagkakahuli sa akin. Pilit niyang inagaw ang cellphone ko para makita ang babaeng pinagkakaabalahan ko. "Pare, si Sofia. Bakit sa lahat si Sofia pa?" ang sabi ni Anton sa akin. Nagtaka ako kung bakit ganoon na lamang ang naging reaksyon niya. Sino pare? Sofia ba ang pangalan niyan? Tanong ko dahil sa totoo lang ay hindi ko pa alam kung ano talaga ang totoong pangalan niya. "Oo pare, tama. Sofia nga ang pangalan niyan. Ay nako, ang ganda niya, di ba? Pero wala bang nakakapagpa-oo dyan? Nakakatakot kasing ma-reject niya eh. Paano kasi napakakwela? At ang tingin sa lahat ng bagay ay joke lang. Napakaganda? Kwela? Talaga lang ha? Hindi ko ma-imagine na ganoon pala kalakas ang karisma ng babaeng yan at halos lahat ata ng katrabaho ko ay may crush sa kanya." "Paano mo ba yan nakilala?" tanong ko kay Anton. "Lagi kasi siyang napapadaan sa kung saan may bagong kantin eh. Ewan ko ba pero ang weird niya. Pero kakaiba siya. Hindi katulad ng ibang babae na napaka-conscious sa body figure. Siya hindi. Napaka down to earth niyan at friendly din kaya nga ako ay isa niyang tagahanga." Sa mga nabanggit ni Anton, wala sa anuman doon ang nagustuhan ko kay Sofia. Kung tutuusin ay nakakatawa nga siya, matakaw at gawain ba ng isang babae yon? Ganun ba? Uubra ba naman yan sa akin? Tignan natin. Sabi ko kay Anton. Bigla akong na-challenge sa kanya kaya ginawa ko itong isang pustahan. "Ganito pare, kapag naging girlfriend ko yan, libre ang lunch ko palagi ah." Alam kong napakadali ng pinapagawa ko kay Anton pero hindi ko inisip yon at katuwaan lang naman. Tapos kapag natalo ako, sagot ko ang inom natin sa loob ng 1 buwan. "Ano, deal?" tanong kong muli sa kanya. Bahagyang ngumiti si Anton at saka nagsalita na muli. "Sige pare, game!" tugon niya sa akin. Hanggang sa nagkadaupang palad na kami ni Sofia isang araw. Itiniming ko ang oras ng pagkain niya sa kantin. Madalas mag-isa siya kaya gumawa na ako ng diskarte. Kunwari nasa agyang lamesa niya kaya natapon ang dala kong soft drinks. Hindi ako nagkamali dahil napansin niya ako. "Ikaw?" sabi niya na parang nakakita ng kriminal. "Oo, ako nga.
Bakit ikaw ba ang may-ari ng kantin na ito? Tanong ko sa kanya. Hindi anong ginagawa mo dito? Tanong niya ulit. Natural kakain. Pwede bang makishare ng table? Tanong ko na nagpapakyut sa kanya. Hindi pwede. Naku, ang hirap namang amuhin ito. Pabulong kong sabi. Kumusta yung kiss ko? Nakatulog ka ba? Nilaksan ko ang boses ko at may mga kumakain na nakarinig doon. At tinignan kami ni Sofia. Oops, sorry ha. Hindi ko alam na marami palang nakakarinig Pangaasar ko sa kanya. Naiinis na ito kaya umalis na. Pero kung siniswerte ka nga naman, naiwan niya ang kanyang cellphone. Siyempre, hindi ko muna ito binalik at kinuha ko muna ang number niya. Ilang minuto pang nakaraan ay bumalik nga siya tulad ng inaasahan ko. Eto bang hinahanap mo? Tanong ko sa kanya. Nakabusangot na ito at inirapan ako at hinablot sa aking kamay ang cellphone niya, saka muling umalis. Sobrang natatawa ako, Papa Dudut, pero hindi ko maiwasang humanga sa kanyang taglay na kagandahang natural. Hanggang sa nagpatuloy na nga ang pangiinis ko na may kasamang diskarte ko na rin kay Sofia. Nagsimula ako sa pagka-text sa kanya, "Hi beautiful, good morning," with smiley pa ang unang text ko sa kanya. Sino to? Sa text pa lang na yan ni Sofia ay nai-imagine ko na ang itsura ng kanyang mukha. Si Sakto, kumusta? Reply ko sa kanya. Ilang minuto rin ako naghintay ng reply niya pero walang sumagot. Kaya nangulit pa rin ako. Si Zach ito, ako yung nagnakaw ng kiss sa'yo nung una nating pagkikita. Hindi ka nga daw nakatulog, hindi ba? Sinigurado kong ang text kong yan kay Sofia ang magpapakumbinsi sa kanya na replyan ako. At ilang minuto kang lumipas, gaya ng inaasahan ko ay nag-reply siya. Hoy Mr. Manyakis, kung wala kang ibang sasabihin kundi yan, pwede ba, wag mo na akong i-text. Tigilan mo na ako sa pagsunod-sunod sa akin sa kantin. Hindi ako natutuwa sa'yo. Reply niya sa akin na halos matawa talaga ako. Sabi ko na nga ba, mapapareply siya at ang kailangan lang ay inisin mo ito. Grabe ka naman. Pwede naman tayong maging magkaibigan. At saka hindi ako manyakis. Harmless ako. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Ano bang pwede mong gawin para tigilan mo na ako? Tanong niya. At parang pumalakpak ang tenga ko at nakaisip kagad ako ng magandang kondisyon. Umayag kang ngayain kitang mag-date. Reply ko sa kanya. Ha? Wala na bang iba? Yung iba na lang, wag na lang yan. Sabi niya sa akin. Wala na akong ibang gustong gawin kundi date lang nakasama ka. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung ano magiging reaksyon ko pero nagugustuhan ko na ang ginagawa ko. Hanggang sa napa-oo na lang itong si Sofia. Sinigurado ko sa aking sarili na ang date namin na magpapalapit ng loob niya sa akin. Pagdating ko sa restaurant kung saan kami magkikita ay nag-ayos muna ako. Maya-maya pa ay dumating na rin siya. Hindi tulad sa isang eksena sa movie na mapapawaw yung kadate na lalaki sa kadate niyang babae habang papalapit ito. Taliwas ito sa nangyari, isang basang-basa na Sofia ang dumating. Naabutan daw kasi siya ng ulan kaya basang-basa siya. Ako ang nahihiya sa kanya. Ni ayoko nga lumapit nung una kasi pinagtitinginan na siya, kaya lang ay baka mahalata ako kaya tinuloy ko na lang ang pagtulong ko sa kanya. Malakas ang ulan kaya eto, pasensya na ha. Sa unang pagkakataon, Papa Dudut, ay nakita kong mahinahon itong babaeng to. Hanggang sa inoffer ko na sa kanya ang jacket ko. O eto, gamitin mo muna, sabi ko. Hanggang sa isang nakakasilaw ng ngiti ang sumilay sa akin. Parang biglang nagbago ang lahat. Parang bigla na lang siyang bumait. Pero doon ko din nahalata na may problema siya. Puso no? Tanong ko. Ang alin? Tanong niya. Nag-break kayo ng boyfriend mo no? Kaya ka nagpakabasa sa ulan. Bahagya akong ngumiti sa kanya. Hindi wala akong boyfriend. Wala pa naman nagkakamali. Saka tumawa siya ng malakas. Napatingin tuloy ang mga tao sa amin. Ibang-iba siya, Papa Dudut. Yung parang napaka-carefree niya na babae. Yung wala siyang pakialam sa mga sasabihin at iisipin sa kanya ng iba. Yung wala siyang pakialam kung maganda ba siya o mabango. Sa mga sandaling yun, Papa Dudut, ay may kung anong nakapagbalito sa puso ko. Hindi ko alam pero ang dahilan nito ay ang babaeng kaharap ko. Walang iba
kundi si Sofia. Pagkatapos nga ng gabing yun ay mas lalo na kaming naging malapit sa isa't isa. Alam ko na kapag nalaman niyang isang pusta lang ang lahat ng ito ay magagalit siya at babalik kami sa dating aso at pusa. Niligawan ko si Sofia, Papa Dudut, at gabi-gabi akong pumapasyal sa bahay nila. Dalawa silang magkapatid at siya ang bunso. Alam ko sa palagian kong pagpunta sa bahay nila ay doon ko siya higit na makikilala. Mapagmahal itong anak at kapatid at ubod pa ito ng lambing. Enjoy kasama si Sofia at para bang lahat ng problema mo ay makakalimutan mo kapag kasama mo siya. Hanggang sa lumipas ang halos 4 na buwan ng panliligaw ko. December 8, 2007 ang sagutin niya ako. Nagsimba kami noon at pagkatapos ay kinausap niya ako. Ano nga ulit yung tanong mo sa akin dati? Kung pwede ba kitang maging girlfriend? May kung ano itong kinuha sa bulsa niya at saka ito binigay sa akin. Oh, 2 piso? Pagtataka ko sa kanya. Kunwari letters yan. Ano bang mabubuo mong letra sa 2 pisong yan? Kung ano yung mabubuo mo, yan ang sagot ko sa'yo. Nag-isip ako ng sandali at saka ako siya niyakap. Oo? So sinasagot mo na ako? Ako na marahil, Papa Dudut, ang pinakamasayang lalaki noon. Sa lahat ng mga babaeng nakilala ko, bukod tangi kasi si Sofia at sobra siyang maalaga, mapagmahal at maunawain. At kahit na tahimik ako at ubod siya ng daldal ay hindi naging hadlang yon para magkaintindihan ang aming mga puso at damdamin. Isang gabi ay tinanong ko siya kung pwede ba kaming sumubok ng ibang gawain. Yung bang kaming dalawa lang buong magdamag pero nabigo ako. Sinumbat ko sa kanya yon. Wala kang tiwala kaya ayaw mong ibigay yan. Sabi ko, may tiwala ako sa'yo. Pero hindi pa natin pwedeng gawin yan hanggat hindi pa tayo kasal. Mahinahong sagot niya habang hawak ang kamay ko. Doon din naman mapupunta yan eh. At saka Sofia, nasa tamang edad na tayo. Hindi na tayo teenager. Ang sabi ko. Zach, sana naiintindihan mo ko. Gusto ko kasing ikasal muna tayo bago natin isipin ang mga bagay na yan. Bakit hindi ka na ba masaya sa ginagawa natin? Tanong niya. Masaya ako pero nakakaboring na yung lagi tayo sa bahay namin. Sa bahay niyo nagde-date. Yung panonood ng movie. Pagkatapos kong sabihin yon ay nagmakaawa siyang wag muna. Kaya umalis na ako. Magmula noon ay hindi na ako nagparamdam sa kanya. Pero hindi siya sumuko. Sinuyo niya ako. Sa bahay namin kahit pinagdadabugan ko siya ng pinto at kahit makailang ulit ko siyang pinagtatabuyan sa harap ng mga katrabaho ko. Minsan pa nga ay nakita niya ako may kahalikang ibang babae sa bar na sinadya ko talaga para makita niya. Gusto ko siyang saktan. Marahil ay si Sofia na ata ang kabayaran sa lahat ng mga panloloko sa akin ng babae. Hindi ko yan girlfriend. Sigaw ko sa kanya nang minsan kantahan niya ako sa bar ng theme song namin na You and Me. Magaling din kasing kumanta itong si Sofia. Alam ko na napahiya siya. Alam kong sobra na ang ginagawa ko sa kanya. Nalaman niya rin na pinagpustahan lang namin ang pakikipagrelasyon ko sa kanya, pero ang sagot niya ay wala yun sa kanya. Ang mahalaga ay yung ngayon at gusto kong maging masaya at hindi ko yun matutupad kapag wala si Zach. Sabi niya raw kay Anton. Hindi ko maintindihan si Sofia. Sobra nang nasasaktan pero patuloy pa rin siya, Papa Dudut, sa panunuyo sa akin. Madalas ay nagdadala siya ng pagkain sa bahay at sa trabaho na nakikita naman niyang ipinamimigay ko lang. Ang lantarang kong pambababae ay wala ding epekto sa kanya. Iba talaga si Sofia. Ibang-iba nga siya. 5 buwan na gano'n ang naging sistema niya. Walang sawa pa rin ito sa panunuyo kaya kinausap ko na siya. Ano bang gusto mo? Tanong ko. Ikaw, miss na kita, Zach. Sabi niya na halos maluha na. Kung pinagbigyan mo sana ako dati, edi sana, hindi ako nagkaganito. Hindi ko hinanap sa ibang kakulangan mo. Sumbat ko sa kanya. Maya-maya pa itinanggal niya ang botones ng suot niyang polo. Walang tao noon sa amin kasi sumama sa outing sina mama at ate kay papa. Binibigay ko na sa iyo ang lahat, Zach. Bumalik ka lang sa akin. Umiiyak na sabi niya. Nakuha ko na nga ang gusto ko sa kanya. Pagkatapos, Papa Dudut, ay hindi pa rin naging maayos ang lahat. Sinabi kong galit ako sa kanya sapagkat pinatagal pa niya yon, na hindi ako ang nauna sa kanya. Zach, maniwala ka. Ikaw ang una at huling lalaking papapasukin ko sa buhay ko. Umiiyak na siya noon.
Pero ang ginawa ng isang gagong katulad ko ay pinagtabuyan ko siya pagkatapos kong walang itira sa kanyang sarili. Tama ang sinabi niya, Papa Dudut. Ako nga lang talaga ang unang lalaki sa buhay niya, pero pinili kong saktan siya at iwanan. Kinabukasan, pagkatapos ng nangyari sa amin ay andyan na naman siya sa harap ng gate namin na may dalang pagkain. Nakita siya ni Mama. "Sofia, tuloy ka muna," narinig kong sabi ni Mama. "Ay, hindi na po, tita. Baka magalit po si Sak. Pakibigay na lang po ito sa kanya. Mauna na po ako at may pasok pa rin po ako," ang sabi ni Sofia. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero naiinis ako. Gusto kong pahirapan lang siya. Pumasok na si Mama. "O anak, ano bang ginagawa mong bata ka? Puro kabutihan naman ang sinusukli sa'yo ng tao ganyan ka," ang sabi ni Mama. Hayaan nyo lang, Ma. Ang mga babaeng ganyan dapat niloloko. Ewan ko ba, pero naiba ang timpla ng mukha ni Mama. "Iba ka na, Sak. Naisip mo bang pwedeng gawin yan sa ate mo yung ginagawa mo kay Sofia? At anong mararamdaman mo? Magagalit ka din, di ba?" Na-guilty ako sa mga pangaral ni Mama. Hindi porket niloko ka ng isang babae, pare-pareho na silang lahat naman loloko. O eto, pinabibigay niya sa'yo. Saka ako iniwan ni Mama at nakita kong nainis siya sa inasal ko. Maya-maya pa ay pumasok na ako sa kwarto para tingnan ang laman ng box. Mga cupcakes pala ito na ginawa niya. Nakita kong may sulat na nasa gilid nito, kaya binasa ko. "Dear Zach, marahil ay eto na ang huling pagkakataon na mangungulit ako sa'yo. Alam mo, mahal na mahal kita at hindi pa ako nagmahal ng ganito sa buhay ko. NBSB kasi ako Takot akong magmahal dahil natatakot akong masaktan. Pero noong nakilala kita, yung paghalik mo sa akin sa pisngi nung una nating pagkikita ay naramdaman ko na pwede rin pala akong makaramdam ng kilig at kakaibang kasiyahan. Sa katunayan niyan ay tama ka dahil hindi ako nakatulog noon. Crush na kasi kita una pa lang. At yung mga pagpaparamdam mo sa akin, kaya kita laging sinusungitan ay sa kadahilan ng ayokong ma-inlove sa'yo pero naisip ko na hindi ko pwedeng pagdamutan ng sarili ko na magmahal. Konti lang ang oras natin sa mundo at habang nasa iyo pa ang buhay mo, gawin mo ang gusto mong gawin kaya pinili kong mahalin ka at alagaan ka. Nung gabing binigay ko sa iyo ang aking sarili, hindi ako napilitan noon. Ginusto ko yun. Gusto ko kasing maging masaya ka. At ang kadahilanan kung bakit hindi ako pumayag ng una ay dahil natakot ako na baka mahal mo pa si Anika. Oo, Zach. Alam kong hanggang ngayon ay hindi mo pa rin naaalis sa puso mo si Anika. Hindi ko siya mahihigitan kasi eto lang ako, pero hindi kita lolokohin gaya niya. Alam mo nung unang mga linggo natin, ni minsan ay hindi ako nagreklamo kahit bukang bibig mo si Anika. Naramdaman kong may puwang pa rin sa puso mo si Anika at naiinggit ako sa kanya. Gusto kong mahalin mo rin ako. Gawan mo rin ako ng tula. Yayain mo din akong bumuo ng pamilya kasama ka. Dahil hindi ako tatanggi. Ninais kong higitan siya sa puso mo pero nakakatawa kasi kahit pala anong gawin ko, hindi mo naman pala ako magagawang mahalin. Pero wag mong isipin na galit ako, ha? Zach, pinapalaya na kita. Wala nang mangungulit sa'yo na kumain sa oras at magagalit kapag umuwi kang lasing. Ingatan mo ang sarili mo at sana'y mahanap mo rin ang taong bubuong muli sa'yo. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko sa'yo. Kung nagulo ko ang buhay mo, sa kakulitan ko, sa kadaldalan ko, mamimiss kita. Hindi ako lalayo dahil sa hindi na kita mahal. Gagawin ko to kasi alam kong ang paglayo ko ang magpapaligaya sa'yo. Salamat, Sak, sa mga araw, minuto at segundong ginugol mo sa akin. Hanggang dito na lang. Paalam, Sofia. Hindi ko alam, Papa Dudut, dahil pagkatapos kong basahin ang sulat niya, ay may kung anong kumurot sa puso ko. Doon ko lang napagtanto na nagmamahal na pala ako kay Sofia. Marahil ay ako na ang pinakamalas na lalaki dahil tinakawalan ko pa ang babaeng bukod tangi sa lahat na siyang nagmahal sa akin ng tunay at tapat. Ginawa ko ang lahat para maging sa akin muli si Sofia. Pero gaya nga ng sabi nila,
Malalaman mo lang ang halaga ng isang tao kapag wala na siya sa'yo. Pauwi na ako noon nang makita ko ang mama ni Sofia na kausap si mama sa may balkonahe at mukhang masinsinang usapan at naiiyak pa ang mama ko. Saka ako nalaman ang lahat ng kausapin ako ni mama. Zach, konti na lang ang nalalabing araw ni Sofia, ang sabi ni mama. Ha? Ano bang mga sinasabi mo dyan, ma? Tanong ko. Anak, may lupus si Sofia at tinaningan na siya ng doktor. Sabi ni mama sa akin na naluluha pa. Ilang segundo akong nakatulala saka muling nagsalita. Nasaan si Sofia ngayon, mama? Tanong ko nang nanginginig. Anak, nasa ospital siya. Inatake itong muli at eto raw yung atake na kinakatakutan pati ng mga magulang niya. Natutunaw na ang baga ni Sofia. Maliit na lang ang tsansa niyang tumagal pa. Nang marinig ko yon, Papa Dudut, ay nabasag ang mga emosyong nakatago sa puso ko. Pumunta dito ang mama niya para kausapin ako na pakiusapan ka na kung pwede ka raw dumalaw naman kay Sofia. Ang sabi ni mama. Walang kung ano-ano pa ay nagbihis na ako. Pinaandar ko ang sasakyan at tumungo sa ospital. Hindi ko alam kung anong mangyayari basta ang alam ko ay kailangan kong makita si Sofia. Pagdating ko at pagkatapos kong malaman kung saan ang kanyang kinakaroonan ay pinuntahan ko ito. Kinakabahan ako, Papa Dudut, pero nilakasan ko ang loob ko. Nakita ko si Sofia na maraming aparatos na nakakonekta dito. Eto na lang ang tanging nagdudugtong sa buhay niya. Sofia? Umiiyak na ako noon, Papa Dudut. Lumuhod ako sa harap niya at siya lang ang mag-isa doon. Maya-maya pa ay dahan-dahan niyang iminulat ang mata niya. Zach, dumating ka? Nakangiting sabi niya sa akin. Pasensya ka na, ha? Sumama kasi ang pakiramdam ko kaya hindi na kita nagagawa ng cookies eh. Sabi niya na nakangiti at nakatitig sa akin. Hindi ko na mapigilan ang pagluha. O bakit ka umiiyak, Zach? Tanong niya. Bakit hindi mo sinabi na may sakit ka? Bakit hinayaan mo kung saktan ka, Sofia? Bakit? Sunod-sunod na tanong ko. Si mama talaga, sabi ko nang wag ipaalam sa'yo eh. Wala nang muna sa mga ganitong sakit natin, kaya pinili kong maging masaya hanggang sa dumating ka sa buhay ko. Dati hindi ako takot mamatay pero nung nakilala kita, gusto kong mabuhay para makasama ka. Yung araw na nag-date tayo, nung umuulan na tinanong mo ako kung nag-away kami ng boyfriend ko, ang totoo niyan ay, yun ang araw na tinaningan na ako ng doktor, ang buhay ko. Pero nung minahal kita, parang mas naging magaan sa akin ang pagtanggap at ninais ko pang mabuhay para sa'yo. Sorry, Zach, pero hindi ko na magagawa yun. Napaluha na si Sofia. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya. Mahal kita, Sofia. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako kung naduwag akong iparamdam sa'yo. Natatakot kasi ako masaktan muli kaya pinaubaya ko na sa tadhana ang lahat. Mahal na mahal kita pero wag mo akong iiwanan. Napapahagulhol ako, Papa Dudut, habang si Sofia ay tinatapik ang likod ko. Tiningnan ko siya at dinampi ko ang aking labi sa kanya. Mahal na mahal kita, Zach. At salamat dahil yan ang nagpabuhay sa akin. Ang saya-saya ko na malaman na mahal mo rin pala ako. Niyakap ko siya at simula sa araw na yon, doon ako nangakong hindi ko na siya pakakawalan pa. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw sa dalampasigan, ay muli ko ngang naalala si Sofia. Maya-maya pa ay may tumawag sa akin. Daddy! Tinatawag na pala ako ng anak ko. Daddy! Iniisip mo na naman ba siya? Sabi sa akin ng 5 taong gulang kong anak. Oo anak, namimiss ko na siya. Sabi ko. Sigurado ako na namimiss ka rin ni Mami. Ilang taon na rin ang nakakalipas, Papa Dudut, nang mawala sa akin si Sofia, pero gaya nga ng sabi ko ay hindi ko sinayang ang pagkakataon para makasama ko siya. Isang milagro at tunay na pag-ibig daw ang nagdugtong pa sa buhay ng pinakamamahal ko. Nagkaroon pa kami ng pagkakataon para mangakong magmahalan ng panghabang buhay. Sa harap ng Diyos at binigyan pa kami ng isang anghel, ang anak kong si Zoe. Hindi man naging tuloy-tuloy na happily ever after ang love story namin ni Sofia, isang napakagandang alaala ang iniwan niya sa akin. Mga alaala na dadalhin ko hanggang sa magkita kaming muli. Kung may pagkakataong akong ibalik ang panahon hanggang sa huling gusto kong makita ang matamis mong mga ngiti, ang lakas ng nakakahawa mong tawa na tila laging nagbibigay sa akin ng pag-asa. Hindi ko na muli pang sasayangin ang pagkakataon para mahalin at alagaan ka. Hindi na ako maduduwag pa na magmahal ng isang katulad mong bukod tangi ang ganda. At hanggang sa dulo ng aking hininga, pipiliin ko pa rin ikaw ang mahalin.
Aking Sofia, hanggang sa muli nating pagkikita. Natutunan ko, Papa Dudut, na huwag iasa ang lahat sa tadhana at meant to be. Dahil sa atin mismo magmumula ang ating kapalaran. At kung mahal mo ay huwag mong sayangin ang panahong mayroon ka. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ko ang natatanging kwento namin ng asawa kong si Sofia. Ang inyong kabarangay, Zach. May kasabihan tayo mga kabarangay na kung para sa'yo, kahit na anong mangyari ay babalik at babalik pa rin sa'yo. Yun ang madalas nating panghawakan, lalo na pagdating sa ating buhay pag-ibig. At dahil sa sobra tayong naniniwala sa nagagawa ng tadhana ay halos pinaubayan na po natin lahat sa kanya. Hindi nga masamang maniwala sa tadhana at meant to be. Pero minsan, kapuso, kabarangay, ay mas masarap pa rin kung tayo mismo ang gagawa ng ating tadhana. Yung ipaglalaban natin ang taong mahal natin. Yung bang gagawin mo ang lahat para kayo ang maitadhana. Ang kwentong ibinahagi sa atin ni Zach ay isang kwento ng ibang klaseng pag-ibig na nagpapatunay na dapat ay huwag nating sasayangin ang panahong mayroon pa tayo para magmahal at mahalin. Dahil kapag mahal mo, dapat pinaglalaban mo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut na kasama ninyo sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. #1 nationwide pa.